sa 4 na linggo ng paghahanda ngayong panahon ng Adbyento. Una, ngayong unang linggo, ang tema, Hope and Faith. Hope and faith. Why is it hope? Kasi sa pasimula, binibigyan na tayo ng bagong pag-asa. Focus on hope during the first week of Advent. In unity, perhaps inspired by the view that faith is the assurance of things hoped, to contemplate hope and faith, and spiritually prepare our hearts and minds for Christian. Think of it as hope, faith, continuum, na ang pag-asa at pananampalataya'y nagpapatuloy sa buhay ng tao. Kaya nga, mamaya o bukas, pagsimba ninyo doon sa parting iyan, mayroon ng bilog na malaki, na mayroong ilang kandila, 4. Ilan ng violet? Sa altar, mayroong bilog. Mayroong 3 kulay, violet at 1 kulay, pink. Okay? 4 na kandilang sisindihan. Anong ibig sabihin ng bilog? The Alpha and the Omega. That is Jesus. Anong ibig sabihin ng kandila? The light of the world. Ano ibig sabihin ng 4 na kandila that represents the 4th Sunday of Lent? Think of it as a hope, faith continuum. Hope arises when we glimpse a new possibility. Yung sabi, okay? Ang pag-asa ay kailangang matanaw natin ang bagong ibibigay ng Diyos. Diba? Sa Advent season nga, diba sabi ko sa inyo, preparation. Ano ngayon yung iyong paghahandaan sa buhay? Isusulat mo na ba yung iyong paghahanda? Ano ba yung mga dapat mong gawin? Ano ba yung dapat mong baguhin para may bago kang kakaharapin? Ano ba yung dapat mong ipalasap? Ano yung dapat mong maranasan? Ano yung dapat mong maging pag-asa sa buhay ng bawat isa? Amen. Ay sa atin, hindi nagiging pag-asa ang bawat isa. Yung iba, umaalis pa. Sa atin, imbis na tayo ay maging simbolo ng pag-asa, tayo pang nagiging simbolo ng kasiraan, pagkawasak ng iba. Bakit? Kasi sa atin nababanaagan ang kasiraan ng buhay at hindi ang kabutihan ng buhay. Dapat nababanaagan sa atin ang pagiging isa, and that is the term of unity. And that is the term kung paano ang pag-asa ng buhay ng Diyos ay ibinibigay ang pagkakataon para sa ating pagkatao. Think of it as a hope, faith, and continuum. Increase your hope. Sabi nga, sa unang linggo, pagtibayin, dagdagan pa ang pag-asa, at pumasok sa isang magandang buhay na kakaharapin natin. Kasi dapat mas makita natin yung pakikiisa natin sa Diyos. Dapat pala mas nakikita natin yung pakikiisa at tayo ang magbibigay ng bagong pag-asa sa ating kapwa at magbibigay ng katotohanan na ibinibigay ng Diyos bilang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa pag-asa, mas makikita natin ang kahusayan ng Diyos. Sa pag-asa, mas makikita natin ang biyayang ibinigay ng Diyos. Sa anumang pagsubok ng buhay, sa anumang dumarating sa pagproblema sa buhay ng tao, anumang dumaan sa buhay natin, may pag-asa na binibigay ang Diyos. Huwag mawawala ng pag-asa kapag may problema. Lahat naman ay dumadana sa problema. Lahat naman ay nagbibigay ng problema. Pero kapag pagtutuunan natin na yung problema at hindi yung pag-asa ng iba, doon tayo mas mahihirapan. No? Kaya dapat anumang pagsubok na dumating sa buhay ng tao, anumang problema na dumating sa buhay ng tao, huwag mong isiping problemado ka. Ang isipin mo, lahat ng tao may problema. Kung ang problema ay pera, problemahin nyo yan. Pare-pareho lang tayo. Kung ang problema mo ay kalusugan, itaas mo sa Diyos at ikaw ay gagaling. Amen? Yung panuntunan ko sa buhay natin, huwag nang masyadong maproblema. Kasi kapag ka ang tao ay maproblema,
mas lalong tumatanda. Kapag itataas lang lagi natin sa Panginoon, huwag isipin, huwag magpaka-stress sa problema. Kung ang stress ay pamilya, chill lang. Pangalawang tema, peace. Ano sa Tagalog ang peace? Kapayapaan. Naano niyo yung awitin ni Lea Salonga? Payapang daigdig. Okay, ang sabi doon, Pilipino ang gumawa nun. The Tagalog version ng Silent Night. Nung World War, nung mayroon ng digmaan, nung tahimik na, umakyat daw yung composer at doon siya umawit nung awitong payapang daigdig. Diba? Hindi ang kapayapaan ay yung kapayapaan sa mundo lamang. Minsan kailangan nating maging mapayapa. Saan? Yung walang masyadong iniisip. Ay, Father, hindi ko pwedeng walang isipin Ay, paano? Nakain lang ng almusal, ano kayang tanghalian natin? Kapag mas marami ang taong isipin, mas lalong hindi nagiging payapa. Kapag ang tao ay mas maraming pag-aburido sa buhay, mas lalong nadidepress. Kapag ka ang tao, hindi mo naman pinoproblema mo pa, problema mo ng ibang tao, puproblemahin mo pa, sira ulo ka. Eh bakit? Hindi mo na problema yun Hayaan mo siya. Kung ang kasamaan mo sa komunidad ay ayaw makaisa, ay di uwi. Huwag tayong maging pabigat sa kapwa. Wow. Huwag tayong maging pabigat. Kawawa naman sila. Ikaw hindi mo pinoproblema sila, pero ikaw pinoproblema ka. Kaya huwag maging pabigat para maging payapa ang lahat. Pero, and that is number 2, ha? Ano po yung number 1? Hope and faith. Number 2 is peace. Number 3 is love. Okay? Number 3 is love. We should love everyone. Nuulit ko po. We should love everyone. Kung walang pag-ibig, walang saysay. Kung ang mamahalin mo lamang ay ang iyong kapwa, walang saysay. Dapat mamahalin ng lahat. Amen? Dapat mamahalin. Sabi nga, magandang hamon ng ating Panginoon, love your enemy. Paano kung mamahalin ng kaaway ko? Kung ako na may binibigay naman sa akin ay sama ng loob. Paano kung mamahalin ng iba? Kung binibigay naman sa akin ay walang hanggan. Ay di wala akong saysay. Naiyan. So dapat love your love, love, and love. Oh. Sa buhay natin ito, dapat tayo ay mapagmahal. Sa buhay na ito, dapat mas ginagampanan natin. Sa buhay na ito, dapat natin mas binibigyan ng kaukulan ng lahat ng iyon. Na wala tayong alalahanin sa buhay at binibigay ang buhay na ito. Oh, ay di dapat kagampanan natin yun. Kasi ang pag-ibig natin, dapat tayo ay mas matibay. Dapat ang pag-ibig natin sa Diyos ay pangwalang hanggan. We are one in God's love. Kung iniibig tayo ng Diyos, dapat marunong din tayong umibig. Kung tayo minamahal ng Diyos, dapat mas mamahalin natin ang kapwa at mamahalin natin ang Panginoon. O, ay pag wala ang pagmamahal na yun, ay di walang saysay. Kung wala ang Panginoon, ay di wala lalong kahalagahan. Ang pagmamahal ay binigay ng Diyos sa atin. Dapat walang isipin. Dapat patuloy tayong malakas. Dapat tayong gampanan. Paano tayo matutong magmamahal? Paano tayo maging malakas? Pray and pray and pray. Di ba? Dapat laging magdadasal. Magdadasal bago umalis, magdadasal bago kumain, magdadasal bago matulog. Lahat ng gawain, pray. Kasi yun ang magbibigay at yun ang simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Kapag tayo hindi na nagdadasal, abay na, saan na natin ang pagmamahal natin? Di wala. Kung tayo hindi nagdadasal, ay di wala na tayong pagmamahal sa isa't isa. That's why we have to pray because we love. We should love everyone because we are one in God's love. Love is who we are and no season, no condition. Walang season ang pagmamahal ng Diyos. Walang ordinaryo, walang Advent, walang Easter. Lahat yun. Dapat lahat ng season may nag-iibigan sa buhay ng tao. At kung walang pagmamahal, ay di talo tayong walang saysay na ibinibigay para sa atin. And that is
Number 3, I receive love graciously and reflect it to the whole world. Kapag tayo tumanggap ng pagmamahal, makikita yun ng tao. Di ba ga? Sa tao naman ho nakikita natin sa tao, ang tao masungit yan. Ang tao ganito yan. Pero meron ding mga taong mabait yan. Ganon din ho yun. Nagre-reflect ang pag-ibig ng Diyos kapag tayo ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa Kanya. And lastly, number 4 is joy. Okay? Number 4 is joy. Relax, release, and enjoy the wonder of the present moment. Yung sinabi ko po, relax, release, and enjoy. Di ba? Ay sa atin, kung hindi ka magiging masaya, kapag ka ang mukha mo'y laging binagsakan ng langit at lupa, ay talagang mauubos ang iyong buhok. Di ba? Kapag ka ang buhay mo ay iniisip mo lagi ay problema, hindi ka magiging masaya. Mga kapatid, iba ho sa inyo yung mga matatanda na. Huwag kayong magagalit, sadyang kayo matanda na. Ano ho? O ibahin natin, sadyang kayo mga maiedad na. Ano ho? Sa mga buhay na nalalabi, i-enjoy na ang buhay. Para naman ho dun sa mga malalakas at may kakilala kayong matanda na, ipasyal nyo naman sa Jollibee. Baka naman ho matanda na, hindi man lamang nakakakain ng Jollibee. Sila. Alam niyo po, kami po, nanay ko, tatay ko, wala na ho ang tatay ko Tsaka po, 6 kaming magkakapatid. Never po kaming naka-experience na kumain sa labas na kumpleto kaming pamilya. Never po yun. Never. Nanay ko ho ay may trabaho. Nanay ko po dati ay teacher. Tatay ko po ay pulis. Parehong may trabaho. Pero never sa buhay namin na kami ay kumain sa restaurant. Sa labas, sa ilog, pag naglalaba, doon kami nakain. Pero yung malasap namin ng restaurant, hindi. Kaya nung nagtumanda na ang tatay at nanay namin, kahit na ho kami ho ay hindi kumpleto, ay see to it kapag day off ko, kinakain ko ang nanay at tatay ko sa restaurant. Kasi sayang ang 20% ng mag-asawa Sayang naman yun. Ay 20%, sayang. Ano ho? Meaning to say, kapag tayo ay nandito na sa dulo ng buhay natin, relax, i-release na ang lahat ng anumang sama ng loob sa buhay, then enjoy your life.